Mula sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur, kasabay ng pag-atungal ng asong ipinagpalit kuno sa asong mas better, ay siya namang pagsilang ng isang mandirigmang Pinoy na mananabas na tinaguri ang higanting bato. Ngunit ang ipagtataka nyo dito mga kaibigan, bunsod kasi ng kanyang ibinigay na palayaw ay kung pagmamasdan at tititigan nyo kasing maigi, ang pangangatawan ng ating kababayan na ito ay tila kulang na kulang ito sa probiotics, testosterone, keratin at vitamin 69 dahil sa usli-usling ribs at buto-buto nito sa baga na pwede mo ng pagsuksukan ng panggatong at gawing pangkaroling na ukulele. Pero huwag kayong papakasiguro at papalin lang sa katawang lupa at pisikal na kanyuan ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan. Dahil sa likod ng patpating pangangatawan nito at usli-usling mga tadyang ay kalakip nito ang bigat ng kanyang mga kamao na kapag tumama sa iyo ay para ka na rin hinampas at nilapa ng higating tiyanak maligno hunyango ka pretik-tek white lady at mangkukulam. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay naman ka palagi sa mga bago kong upload. Madalas tayong bulihin ng mga tarantadong tampalasang bulbulitong mga dayuhan. Ngunit wala silang kaalam-alam na pinaglihi ang mga Pinoy sa bulkan na 100,000 bilyong trilyong taon ng walang sabog na kapag napuno ay bigla-bigla na lang sasabog ng dire-diretso at hindi mo na mapipigilan. Kaya naman ang kantiin at hamakin ng isang nananahimik na Pinoy ay ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling tatatak sa dibdib at bayag mo. Kagaya na lamang ng isang barong-barong tampalasang kamoting boksingerong bagong ang paboritong ulam na bagong hango lang sa bansang Dominican Republic na walang iba kundi si Wilton Hilario na tirador ng Chupa Chups. Hindi naging maganda ang singaw ng puro singaw at kulaning bunganga ng maangas at bidabidang boksingero na ito mga kaibigan. Dahil di umano ay kakalad ka rin daw nito ng pahalang ang katawang lupa ng ating pambato matapos daw niya itong patulugin sa kanilang magiging laban at ihihiga ng diretso sa kanyang bagahe at isusuksok sa maleta pauwi ng ating bansa nang sa gayon ay mabawasan daw ang sakit at hirap ng kanyang mga kasama. Like super saya naman sa galit ang ating bidang kababayan mga kaibigan. Nang kanya itong marinig na sa sobrang galit ay naibato na lang sa pader nang wala sa oras ang bagong biling di kuryenteng kalandiuling na mahiya mo kuya mong galing sa trabaho na nagprito ng tulingan at pagkalutoy inisnatch ng tagatondong pusa. Hindi daw siya papayag na bastos-bastusin lang ng isang siraulong boksingero ang isang dugong mandirigmang Pilipinong singtapang ni Andres Bonifacio mga kaibigan. Dahil undercard lang naman daw ng laban ng Timoteo Bradley at Pacquiao ang kanilang magiging laban. At bukod pa rito ay kasabay daw niya ang ating pambansang kamao sa kanyang mga pag-ensayo. Kaya hindi daw basta-bastang training ang kanyang pinagdaanan. Kaya naman ipapakita daw nito kung gaano kabrutal ang isang Pinoy na impacto ay boksingero kapag minamaliit. Sa kanilang way-in naman mga kaibigan, halatang nagiinit na ang ating bidang pambato. Parang gusto lang saksakin ng Chupa Chups ang pisngi ng maangas sa Dominican fighter at hambalusin ng gulpi de Colane. Buti na lamang ay pinaglayo na agad sila at binigyan ng tagi-isang lollipop. Sa mismong laban, unang round pa lang, gulat na gulat agad ang Dominican fighter dahil hindi niya akalaing ang patpating Pinoy ay may malatorong bad trip na 1 taon nang walang sunggab ang lakas ng mga kamao nito. His type of rhythm. And now again, he pins Hilario against the ropes. That's where Sanchez had great success. Now, Sanchez now has Hilario against the rope. Hilario trying to counter his way out of there. Sanchez not letting him get away. And there you have under 20 seconds. Now, in round number 4, Sanchez is going to really be tested here to see what kind of
physical shape he is after this. At buong laban niya po mga kaibigan ay dinumina lamang ng mandirigmang Pinoy ang maangas na Dominican fighter at nakuha nito ang panalo via unanimous decision. All three in favor of the winner by way of unanimous decision from General Santos City, the Philippines, Ernie The Rock Sanchez. At lahat nga po ng kayabangan nito na pinagsasabi bago ang kanilang laban mga kaibigan ay kanyang minukbang ng buong buo kasama butot balat at takip. Makalipas nga lang po ang 6 na buwan mga kaibigan, nadagdagan na naman ang listahan ng mga tampalasang pinuksa ng ating nag-iisang tinaguriang higanting Batong Halimaw. Ika-8 ng Disyembre taong 2012, muling ipinatawag ang ating bidang halimaw sa Amerika upang itapat sa Amerikanong barumbadong halimaw. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, masusubok ang patpating tinaguriang higanting bato dahil sa tindi ng kanyang kanong mga kalaban. Kung atin kasing susuriin at titignan ng katawang lupa ng halimaw na ito mga kaibigan, ay malakalabaw na may crossbreed ng hippopotamus ang datingan nito dahil sa bukol-bukol at talaga namang parang braso ng gorilla ang mga galamay nito. Kaya talaga namang medyo dihado ang ating bidang halimaw sa labanang ito. Tulad din ng naunang tampalasang niligpit ng ating bidang kababayan mga kaibigan, hindi rin naging maganda ang mga entrada nito sa ating kababayan dahil di umano ay buwisita lang daw ito sa kanyang balwarte at teritoryo daw niya ang kanilang pagnalabanan. Matuto daw itong makisama sa mga Amerikano at huwag kumain ng mga tutong at balinghoy. Huwag din daw itong mag-alala sa kanilang magiging laban dahil hindi na daw niya ito papahirapan at tatapusin niya daw agad ang ating bida sa pinakawalang hiyang pamamaraan. Tinalakan naman ito ng ating bidang mandirigma mga kaibigan at sinabing hindi totoong ang kanyang kinakain kundi fried kamote. Kaya kahit payat na payat daw ang kanyang pangangatawan ay purong-purong kapangyarihan ang nananalaytay sa dugo at pangangatawan nito. Kaya ihanda daw nito ang kanyang sarili dahil sinisigurado daw niyang dadanak ng dugo at tae ay pawis sa kanilang magiging laban. Sa kanilang weigh-in naman, batong-bato ang kalaban ng ating kababayan mga kaibigan at malamunggong hinog din ang postura ng ulo nito. Kulang na lang ng 2 tornilyong may wasere Einstein na datingan. Samantalang ang ating bidang halimaw naman ay nangunguna pa ang baga kaysa sa edits. Mahiya mo model ng Porsche at Marlboro Unang round, parehas ka na nete ang dalawang fighter. Umuusok ang mga palitan halatang madidiin ang suntok ng Pinoy. Mahiya mo na nga hampas ng isang bote ng 1.5 na mantika ang labo Talaga namang naglalagutukan. It's in the arena at that time. It's Sanchez with the red and blue, Coy Evans with the red and white. The guy looks like a kid from the Philippines, doesn't he? He trains in the corner with him. Both guys getting jabs in by Evans that time with the right hand. On Friday, last night we had the fights at Texas State. It's streaming. It's not too late to get to be an action-packed fighter. They shot that time with the kid from the Philippines. He went with the right-hand lead and immediately pounded by Coy Evans. Good job by Evans. Now hard punches to the body by Ernie Sanchez. Right. Round 2, nakatama ng solidong kanan ng Amerikano. Subalit, nagulat ito dahil wala itong epekto sa makunat lang nguya-nguyaan ng ating kababayan. Nang hindi niya alam, ay bagong welding ng kamote ang pisngin nito. See, he drops it when he goes with his right hand. There's the right hand again. Talk about effective aggressiveness and hard punching. Evans is having a good round here with almost 2 minutes. Right over Texas Station. He didn't take one away from the fighter. Good round from... Round 3, kahindik-hindik na mga suntok ang pinakakawalan ng ating bidang halimaw. Mahiya mo minamaso ng construction worker na 3 araw nang walang gin bulag kaya bagsak ang Amerikano. Out of the jaw of Ernie Sanchez. Sanchez loads up his shot, but he exposed himself, comes to the left hook, and now he's going to work with his right hand. Well, this is a nice fight all of a sudden. Sanchez trying to get pummeled with the right hand, so he's throwing a lot of shots. And the best defense against a guy that's doing that to you is doing just exactly what he's doing.
Evans. This is an 8-round fight, though, and he's letting a lot go here in round number 3. And down goes Coy Evans. How about that? It's up to 4 and 5. He should be able to get up. His eyes are clear. It's at 7 and he got, but that's a big surprise of the way Evans fought in the last round that he's been knocked down. Sanchez will try to take him out right now because he let an awful lot of everything go in this 3rd round. Into the body, back upstairs with the left hook. Evans' eyes appear to be clear, but his legs don't seem to be strong right now. The Philippines and the multicolored trunks comes forward, blasts that body again, back upstairs with the left hook. Downstairs again, under the elbow, back up to the ear. Wow, look at that. Loads up the left-hand shot. And all of a sudden, this whole thing turned around. Coy can't land his right hand. And Sanchez is really all over him. And he's got enough time to take him out, but I tell you, Coy comes back with a couple of chopping right hands. If he gets back into this round, Sanchez has expended a lot of edge jabs. 31 seconds ago, nice uppercut by Coy Evans. Evans to the left of your screen. Oh, nice left hand. That hook by Sanchez again. And another one. Here comes the bell to end the 3rd. Round 4. Nagmamalamang kukulam na ang ating bida dahil nakokontrol na nito ang laban. Ginagawa na nitong manika si Coy Evans na mahiya mo pinagtututusok ng karayom na gawa sa kamote. He drops, he's done enough to win, so we'll see how the judges see it. All right, here we go. This is round number 5. Back in the Philippines, the red with the blue trunks loads up that. It's so far. Back upstairs comes the fellow Jeff. Jeff, not the place you want to be. You want to get angles when you're going to do under the stiff 8-round. Round 6. Matindi pa rin ang stamina ng ating kababayan mga kaibigan. Mahiya mo si Bugs Bunny nakarobo siyo. Walang pagbabago mga atake. Andidin pa rin. There it is, but they'd like him to double. There's the double jab right hand, and that's what he needs to do. Left hook, digging body. Nice left. Nice body uppercuts, and that was a real solid body shot by Coy Evans. It's a right hand lead, but when you miss an uppercut and you're in tight like that, it'll be a good one. Jab in his face from the 28-year-old Coy Evans. Looping right hand, catches him that time in a hard right hand. He pays the price for it. Evans is tough. He takes another right hand. Up to that, nobody's really been shaken in this fight. And there's been some... Final round. Mukhang nauubusan na ng baterya ang kano. Hinahat compress na ng corner niya iyo. Samantala, nagmamalapak yaw na galawan na ang ating bida. Kaya talaga namang sigurado na ang panalo. 4 kantusa na to at red horse na to pagkatapos. Yes! Because earlier is right again by Sanchez. Kritikal ang tensyon at talaga namang mainit pa sa mainit sa ihi ng kambing na may UTI ang tunggalian ng ating inang bayan at bansang Japan. Simula pa ito noong angkinin at sakupin ng ating lupang sinilangan ng mga tampalasang Hapon, gawing alipin, lapastanganin ng mga kababaihan at parusahan ng ating mga kababayan. Hanggang sa madala natin ang mga alitan na ito sa pakikipaglaban ng kanya-kanyang mga mandirigmang boksidor sa ibabaw ng lona at ang sapawan sa kung ano ba talaga ang mas masustansya sa sushi kontra sa kamote, balinghoy, kangkong, talbos, sitaw, bataw, patane, bunay, sinukmane at kulane. Lalong-lalo na nang pinaputok ni Cuadro Alas, angas ng Pinas, ang fuse ng mga Hapon matapos nitong angasan at lapastanganin ng kanilang pambatong tinaguriang halimaw ng mga Hapon sa pinakabrutal, barubal at walang karespe-respetong pamamaraan na walang iba kundi si Naoya the Monster Inoue. Inoue! Come on, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. At sinabing siya daw talaga ang tunay na halimaw at ang pinakamakapangyarihan sa kabalat-balatan ng bayag ng mga kalawakan. You are no monster. I'm a real monster. Ngunit paglipas nga po ng panahon mga kaibigan, magmula pa ng mangibabaw ang mga Pinoy sa larangan ng boxing nang ang ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ay lumalaban pa at nangangulelat sa larangan ang ating mga boksidor na mandirigmang Pilipino at ang nooy hindi mabilang sa mga daliring mga kampyon natin ay tila naging pira-pirasong pitso na lamang ng manok na unti-unting pinapapak na lamang ng mga may anger management na garapata at may polio na uang. Subalit sa kabila nga po ng unti-unting pagkaubos ng ating mga mandirigmang halimaw ay siya namang pag-usbong ng mga panibagong mananabas at patuloy nga po
ang paghahanap sa panibago at susunod na magsusuot ng mahiwagang tsinelas ni Manny Pacman Pacquiao ng Philippine Boxing Society. Isa nga po sa binabantayan at talaga namang pinapanagong alikansyang baboy sa larangan ng boxing ang tinaguriang Sip-Sip Poso Negro ng Philippine Boxing Organization, Richard Pumikpik, dahil di umano ay mahihimatay ka daw kapag tinamaan ka ng mga kamao nito. Nasing lakas daw ng palo ng disingkong kalaykay na gawa sa kamoting kahoy na may 100 bilyon, trilyong, drilyong pamilya ng anay. Ikaw ba naman hampasin na nga ng kamote na nga, kahoy pa, ay ewan ko na lang. Pambihira at talaga namang may lakas, kunot ng nguya-nguyan at potensyal ang boksingero nating ito mga kaibigan. Dahil bata pa lamang ito ay talaga namang bugbog ang mga trabaho at pampatayang mga ensayo na agad ang ginagawa nito sa buhay. At dahil nga po sa tindi ng mga aktibidad sa buhay ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan, ay talaga namang sobrang naging natural na lamang sa kanya ang pagiging makapangyarihan. Sa katunayan niya po niyan mga kaibigan, napagtripan niya po ito ng 7 tambay sa lamay sa kanto at di umano ay pinataob nito ng walang kahirap-hirap at dito na nadiskubre ng isang boxing trainer ang halimaw nating kababayan at inengganyo na itong mag-training upang isabak at lumaban sa totoong boxing fight. Tubong Zamboanga del Norte ang ating pambato na ito mga kaibigan at pampito sa 34 na magkakapatid, kaya talaga namang kahirapan agad ang kinamulatan nito. Isang kagkag, isang tuka at isang ahit, isang buka at samot-saring trabaho na pangpatayan na talaga namang dinaig pa ang kabayong babaerong may binubuhay na 30 panganay sa hirap ng buhay. At dahil nga po sa hirap ng buhay na siyang nakapagpalakas ng pangangatawan ng ating bida na ito mga kaibigan, ay nakakamanghang impresibong 79 na panalo agad sa kanyang amateur career ang bumunga dito at 5 nga lamang po ang maswerteng nakatindig hanggang matapos ang laban. At 6 na talo lamang ang kanyang natikman na di umano ay nagtatai pa daw siya noon dahil sa humipak ito ng bake na ang juice line ay lemon na ang ingredients ay binurong paksiw na kandule. Kaya naman pagtungtong nga agad nito ng kanyang professional boxing career ay buena manong 8 sunod-sunod na panalo agad ang bumunga dito. Esos golpes que terminó por soltar en ese momento César Juárez y Pumikpik. Hasta se despertó. Qué bueno, mi Julio, hay que meterlos a la licuadora. Caramba, la gente ya hasta les cuenta, mi Julio, ya hasta les cuenta y les dice 10, 9. Se mete con César Juárez para animarlo. Sí, así es, fíjate, pero es un round más poquito de César Juárez. Sí, yo creo que es más complicado para él. Aplauso ¿Quién ha ganado entre César al Juárez filipino y la bestia Pumikpik y para Juárez por este gran combate. Ngunit sa likod niya po ng mga tagumpay na natamasa ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan, ay may isang boksingero ang talaga naman tampalasong walang galang na may hasang na anak ng tsismosang tikbalang ang talaga namang lumapastangan, gumalang hiya at bumarubal sa ating bidang kababayan. Binastos nito ang ating kababayan at talaga namang nilait ang pagiging maliit at mahirap. Mas masarap pa daw ang buhay ng alaga nilang rabbit kaysa sa ating bidang halimaw. Kumakain daw ito ng 5 beses sa isang araw, bukod ang merienda sa umaga at hapon, at may pa-midnight snack pa daw na pansit canton na may nilagang itlog at carrots. Kumpara daw sa pobreng Pinoy, mukha daw itong kinulang sa buwan at muntik ng maagas na napakapit lamang sa sipit-sipitan upang makaligtas. Kaya naman, napakaliit daw nito, mukhang kinulang sa hemoglobin, minerals, calcium at vitamin 45. Sobrang easy fight lang daw ng Pinoy na ito mga kaibigan at siguradong hindi daw siya pagpapawisan dito. Hindi na daw kailangan ng matinding training ng kanilang kampo at magsusumban na lang daw siya para naman daw magkaroon ng laban-laban ang ating bidang halimaw. Papabulagtain din daw nito ang ating bidang kababayan sa pinakawalang respetong pamamaraan nang sa gayon ay magmakaawa na itong ipatigil ang laban habang humahagulgol. Magbaon na din daw ito ng Iskelan, Planax, Aguaxonada, Vicks Vaporub, Robitussin, Tetrasin at Formalin para may pangontra daw siya sa mga magiging sakit ng kanyang mga kasukasuhan. Ipusta na daw ng mga tao ang lahat ng kanilang mga ari-arian para sa kanya kung gusto daw nilang yumaman kaagad at magkaroon ng easy money. Kumunot naman ang bulbol balbas ng ating kababayan mga kaibigan sa sobrang vice grip at sinabing kahit magsuntukan pa daw ang alaga niyang kuneho kontra sa kaalaga niyang pusa. Pusa nga daw niya, Chabi partida daw, hindi niya ito pinapakain.
Kaya daw nitong maghanap buhay ng sarili niya at kumain ng sariling sikap galing dugot pawis sa kanyang pandurugas at snatch sa nakataklob na ulam ng mga taga-kabilang barangay. Regarding naman daw po sa pagiging mukhang kulang-kulang niya sa hemoglobin at calcium, ay wag na wag daw siyang iismulin at mamahinain dahil kahit magsuntukan pa daw sila ng isang buwan at maging ihe at tayo lamang daw ang kanilang pahinga, ay hindi daw niya ito uurungan. At kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong kamag-anak niya, ay babanggiin daw niya ito ng 100% kapangyarihan gamit lamang ang mahiwagang pilikmata ng balong kambing. Ngunit sa kabila nga po ng kaanima-animalan at kayabangan ng dabukos na hapon na ito mga kaibigan, at tambas ng bungangang maanghang pa sa siling may goiter, ay talaga namang may maiyayabang at may pagmamalaki din naman talaga tong matutinang boksingerong ito mga kaibigan. Dahil nga po sa height lang naman ito na 6'1" at reach na 200 feet, ay talaga namang isang kutos at sampiga lang nito sa kalaban ay siguradong tulog malala at komang di alimpungatan ang daranasin ng mga ito. Sa katunayan nga po niyan mga kaibigan, pambihira at hindi matawaran na naging record niya sa kanyang amateur career. Dahil sa mga hindi nga lamang po nakakaalam mga kaibigan, ay nagkaroon lang naman po ito ng 22 daan at 4 na laban sa kanyang amateur boxing career. Ang matindi pa nga po dito ay 15 lamang po ang maswerteng nakatindig hanggang matapos ang laban. At ang lahat ay kanyang pinatulog sa kangkungan ng walang kulambo at 8 nga lamang po ang kanyang naging talo. At ang isa pa nga po sa pinakamalupit na karanasan ng higanteng hapon na ito mga kaibigan, ay pinabulag talang naman ito ang legendary boxer ng mga Cuban na si Guillermo Rigondo na tirador ng dinaing na kabayo ng 2 beses. Sa mga hindi nga po nakakalam, si Rigondo ang tumalo noon sa ating former 4th Division World Champion, Nonito the Flash Donaire. Hindi umubra ang bilis at talino ng tinaguriang El Tiyanak ng mga Cuba sa laki at haba ng edits ng Hapon. Kasabay ng pagluluto ng almusal ng unggoy sa mahiwagang kalandiuling de Pangkalawakan, ika-29 ng Setyembre, taong 2017, naikasang laban ng Richard Pumikpik kontra sa tiniguriang gulayat ng mga Hapon na walang iba kundi si Hisashi Amagasa na di umano ay anak ng mangkukulam sa hardinerong nangangalabasa. Tinigurian ng mga pantas na manonood ang laban na ito bilang David versus Goliath dahil nga po sa malaking diferensya ng dalawang fighter sa height at pagkakaroon ng Hapon ng napakatinding reach advantage. Ginanap ang kanilang laban as usual sa kalunggalunggaan ng saya ng mga Hapon sa Korakuen, Tokyo, Japan. May kartadang 19 na panalo, 6 may tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang ating bidang mambabarang mga kaibigan. Samantalang ang Hapon naman ay may 33 panalo, 27 ay kanyang brutal na pinatulog at 2 talo lamang. Sa puntong ito mga kaibigan ay talaga namang underdog na underdog ang tingin ng mga Hapon sa ating bidang kababayan at nagbaon na nga daw po sila ng unan dahil siguradong aantukin lang daw sila sa magiging performance ng ating kababayan dahil nga sa malaking agwat ng kanilang pangangatawan at lalong-lalo na daw sa kartada at quality opposition o bigat na mga pinaslang na mga halimaw ng 2 mangkukulam amang babarang. Tinapaktapakan ng mga Hapon ang dignidad at prinsipyo ng ating kababayan at ng ating mga lahi ng mga dugong mahalikang mandirigmang halimaw. Kaya naman, mahahalatang nag-aapoy na sa determinasyon ang ating bidang halimaw at tigas na ang burnek. Unang round, wala nang intro-intro. Kinangkang na agad ng ating mambabarang ang anak ng mangkukulam sa kapatid ng magsusuman. Ginagamitan ito ng Pinoy ng mga malabagsbaning footwork para makadistansya siya ng malapit. Nagpapaulan din ito ng mga mala-armalite na mga kombinasyon.
Round 2. Ang liligalig ng mga fans ni Amagasa, grabe. Para mga nasa sabungan sa palengke. May nagkakarekrus madyong tong it's bingo, baklay, suklay, kalaykay, saklay, color game at rugby Kaya parang pinanghihinaan na tuloy ng loob ang ating bidang mambabarang Ngunit buti na lamang, nagdala ng champion sa tagisan ng chismisan ang kampo ng ating Pinoy fighter. Nangingibabaw ang bunganga nito at talaga namang napakatinis ng boses. Na mahiya mo naka-mic in na megaphone sa pawang daan-daang bilyon-bilyon trilyon mga fans ng Hapon Samantala, kumikisi-kisi na rin ang Hapon at ang Pinoy ay tuloy-tuloy pa rin sa pangkakangkang sa Hapon na mahiya mo single mom na kunehong nakarobus. Round 3, grabe, nag-hysterical lang mga marites na audience. Mahiya mo buminggo sa bingguhan ng mga walang tet panantos Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pangkakangkang ng Pinoy sa Hapon. Ngunit matigas din ang panga nito at hindi rin talaga pipitsugin. Nakikipagsabayan ito ng bongga. Round 4, parang disusing laruan ng Pinoy, grabe. Sugod na sugod. Samantala, palakas ng palakas lalo ang hiyawan ng mga marites. Round 5, parang nangangamatis na ang kanang pisngi ng Hapon. Parang may nakabukol na rambutan na sa gilagid Samantala, mahahalatang lumalamang na ang Pinoy sa mga patama.
Round 6, puro wild punches pa rin ang pinakakawalan ng Pinoy. Salit-salitan sa mukha at bodega ang pinupuntirya nito. Mukha tuloy natatain na tong Hapo dahil sa mga birada ng Pinoy. Round 7, grabe ang stamina ng Pinoy, parang hindi nauubusan ng gasolina. Talagang suntok dito, suntok doon, banda rito, banda roon. Halatang batak sa kamote dating oh. Round 8, napapasimangot na mga Hapon dahil ang inakala nilang pipitsuging underdog na Pinoy ay malalayong palang uhaw na uhaw sa laman ng MILF na botsyang baboy. Round 10, grabe talaga ang gasolina ng Pinoy, parang nakatalbos at malunggay chips ang dating oh. Kung ganun ba naman ang lahat ng Pinoy boxer natin ngayon, ay malakas ang tsansa natin sa loto.
Round 11, namamagana ang nguya-nguyaan ng Hapon at tinutubuan na rin ng sari-saring pulane, goiter at bulutong paloob ang pagmumukha nito. Halatang iniinda na ang lakas ng suntok ng Pinoy. Final round. Dito na ipapalamon ng Pinoy ang lahat ng kaangasan at kayabangang pinagsasabi ng Hapon bago ang kanilang laban.